Na-set up lang at hindi raw totoo ang pangingikil kay Leyte First District Representative Martin Romualdez ayon sa naarestong si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Sabi naman ng National Bureau of Investigation, kumikilos lang sila base sa ebidensya. Balitang hatid ni John Consulta. Nang makuha ang hudyat, Harap na lang dito para pinasok ng NBI OTCD ang isang establishmento sa Pasig. Doon na aresto ang founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang suspect. Bago ang pag-aresto, makikita sa surveillance video na kuha sa isang hotel sa Makati si Mabanta at kasama niyang nagpakilalang accountant. Kausap nila ang isang lalaki na undercover NBI agent pala. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Dala ng NBI agent ang duffel bag at maleta na may lamang marked money pero hindi ito kinuha ni Mabanta. Sa halip, umalis sila at nagsabing dalhin na lang sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Ayaw niyang tanggapin yung pera. Personally, explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Pagdating sa lugar, ibinaba ng grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at ang duffel bag. Laman umano ng mga maleta at bag ang 75 million pesos na kinikil umano kay Romualdez. Pinasok ang mga ito ng 2 naka-face mask sa country club at idiniretso raw sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. tayo muna kayo harap. Doon na naaresto ang mga suspect. Nung una, tumanggi pa ang 2 sa mga naaresto na magbigay ng totoo nilang pangalan. Say your real name kasi gagamitin mo sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kalaunan ay ibinigay din ng mga arestado ang kanilang pagkakakilanlan. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, no? Dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at 2 maleta, 3 maleta, 1, 2, 3. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready na mayroong 3 maleta pa, 1, 2, 3, no? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt. Ayon sa NBI, noong nakaraang taon pa nagsimula ang umano'y pangingikil kay Romualdez. Banta umano ng mga suspect, maglalabas sila ng expose na tutukoy umano kay Romualdez bilang utak ng korupsyon. 300 million pesos umano ang hinihinging kapalit ng mga suspect na nagpadala pa raw ng teaser ng video. Nag-demand sila ng 4 tranches consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. Pahirapan nila ang paghuli sa mga suspect dahil iba't ibang tao ang pinakakausap sa kanila at palipat-lipat din ng lugar. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until such time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? No, we didn't. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts. Siyempre, titingnan din namin dito kung if there's conspiracy, kung coordinated activity ba to.
yung financial beneficiary, sino kasi malaki yung amount. Sa isang pahayag sa social media page ng Peanut Gallery Media Network, iginiit ni Mabanta na inosente at na-setup anya sila. Wala rin anyang nangyaring pangingikil at paggabanta at kaya daw nila itong patunayan. Sa nakaraang 5 buwan, anya, nabuo nila ang komprehensibong pananaliksik sa anilay korupsyon ni Romualdez bilang House Speaker. Bagay na tinawag niyang devastating o nakapanlulumo. Ang video episode, naglalaman anya ng mga ebidensya at nakahandang ilabas anumang oras, kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago yan, may nagbabala rin umano sa kanila na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Kaya may binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Sinusubukan naming makuha ang reaksyon ni dating House Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Hindi pa rin siya naglalabas ng opisyal na pahayag. Ang NBI wala pang tugon sa aligasyong set up ang nangyari. Pero nauna lang sinabi ng direktor ng NBI na nagbabase sila sa ebidensya. We do things based on evidence, based on law. That is our mandate. Ang palasyo naman, iginita dapat ay may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Kilalang social media personality at political content creator si Mabanta na nagtatag ng digital media platform na PGMN noong 2024. Sa isang social media post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director ni Pangulong Bongbong Marcos noong tumakbo itong Vice Presidente noong 2016. May naunang post din siya tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon noong 2018. Nang tanungin ang palasyo kaugnay ng koneksyon ni Mabanta sa Pangulo, Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Sa pahayag ngayong umaga ng abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, sinabi niyang hindi muna sila magkokomento kaugnay sa mga sinabi ni Franco Mabanta. Hayaan daw muna nilang umusad ang proseso. Mainit na balita, 2.8% ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamabagal na paglago ng GDP mula noong unang quarter ng 2021 kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Mas mababa rin kaysa sa target range ng gobyerno na 5 hanggang 6% para sa taong 2026. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nakakaapekto sa GDP growth nitong first quarter ng 2026 ang mga questionableng flood control project, mga delay sa paglalabas ng 2026 budget para sa ilang kritikal na serbisyo ng gobyerno, gayon din ang pagtaas ng mga bilihin bunsod ng gyera sa Middle East. Pinaiiral na ang strict border control sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon dahil sa banta ng ashfall at iba pang volcanic material. Live mula sa Daraga Albay, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, may ilang barangay dito sa Daraga Albay na pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng lahar kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Malakas ang ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. May pangamba ng pagbagsak ng lahar mula sa Mayon Volcano sa ilang bahagi ng Daraga. Kabilang dyan ang Barangay Miisi, Matnog, Salvacion, Budyao, Banyadero, Alcala, Busay, Binitayan at Malubago. Ayon sa NDRRMC, patuloy po ang panganib ng uson sa Miisi Gully. Mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone, lalo na't may banta ng ashfall at pagbagsak ng iba pang volcanic material. Ayon sa mga otoridad,
strict border control po ang pinaiiral sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Hindi lang po yan dito sa Daraga, pati sa mga lugar sa ibang bayan na malapit sa paanan ng bulkan, gaya ng Barangay Anuling sa Kamalig. Narito po yung pahayag ng ilan sa mga nakausap naming opisyal dito sa Albay. Ibabalik yung border control. Kasi nandyan si PNP, si Armed Forces na magbabantay sa inyo. Delikado po kasi yung lahar. Baka kasi saan umabot yung dumaan yung, kasi malakas baga ulan. Siyempre may tubig yun. Hindi mo alam kung saan dadaan yung lahar. Yun lang, matakot sila. Baka kung mangyari sa kanila. Siguro sanay na sila, ganyan. Pero may takot pa rin. Rafi, sa ngayon tumila na yung ulan dito sa Daraga Albay, pero nangangamba pa rin yung mga residente, lalo na't may binabantayan po na tropical storm na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend ayon sa Pag-asa. Yan ang latest mula rito sa Daraga Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Mga kapuso, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang makararanas ng mainit at maalinsangang panahon ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro at Morongan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Cavite City at Sacuyo, Palawan. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at 16 na iba pang mga lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 18 iba pang lugar sa bansa. Sa nakalipas na 24 oras, muling bumaba ang tubig sa Angat, Ambuklao, San Roque at Pantabangan Reservoirs ayon sa Pag-asa. Tumaas naman ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga, Magat at Caleraya Reservoirs. Mga kapuso, paalala lamang po, maging wais po tayo sa pagkonsumo ng tubig ngayong tag-init. Sa ibang balita, mauuwi raw sa botohan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court sakaling harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Kamara naman, pinabibigyan na ang lahat ng kongresista ng kopya ng House Justice Committee report para pag-aralan ito bago ang botohan sa plenaryo sa Lunes. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice. Pati na ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng Partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na Lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote.
what will be best for the country should be considered also. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumite ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know these are the joint SALN of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng impeachment court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion eh. Kung motion na wag i-convene, sa botohan mauuwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukala ni Lacson na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang rider at kanyang angkas matapos maararo at pumailalim ang kanilang sinasakang motor sa isang wing van truck sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Pahirapan ang pagkuha ng mga rescuers sa bangkay ng mga biktima mula sa unahang bahagi ng truck. Ayon sa pulisya, magkasunod na binabaybay ng truck at motorsiklo ang kalsada sa Barangay Poblasyon nitong Martes. Mag-o-overtake daw sana ang truck nang bigla ring kumaliwa ang motorsiklo, dahilan para maipit ito at mapunta sa gilid. Bukod sa dalawang nasawi, isa pang angkas ng motor ang sugatan at ginagamot sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na sinisikap pang kunan ng pahayag. Mga kapuso, ang mga truck ay may blind spots. Yan po ang mga bahagi sa paligid ito kung saan hindi nakikita ng driver ang mga katabing sasakyan dahil sa malaki at mataas na harapan nito.